Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tagalog naman na? Oo, Tagalog. Okay. Una po sa lahat, pasensya na dahil medyo di tayo nasa ibang tamang kalusugan. May dumating sa atin na yung trangkaso. Kaya pasensya na kung medyo itong boses is medyo may pagbabago. Itong mga brothers sa ibang pangalan ng school, Glassy, is pumunta sila sa akin dito, I think last week. Kaya yun, nag-invite sila at ito nga, meron silang programa sa araw na ito, which is tungkol naman sa kung paano madadagdagan o kung paano tayo magkakaroon ng pakinabang ng mga kaalaman na patungkol sa ating relihiyon, ang relihiyong Islam. Kaya ito, tinanggap ko ang kanilang ang imbitasyon at ito na nga, andito tayo para makapagbigayan ng kahit na maliit man lamang o konti man lamang na kaalaman tungkol sa relihiyong Islam. May binigay sila sa akin afwan. May binigay sila sa akin na topic, which is the importance of knowledge amidst pandemic. Kumbaga, ang kahalagahan ng kaalaman sa panahon nitong pandemya, nitong dumating sa atin na pandemic, itong hindi lingid sa kaalaman ng bawat isa, itong coronavirus 2019. So bago ko tatalakayin ang mga ilan sa mga mismo nakita ko or mismo na experience ko na napaka-importante talaga ng kaalaman kung ang pag-uusapan is patungkol sa may mga dumarating sa atin na tulad nitong pandemic na ito. At hindi lang itong pandemic, tulad ng mga ibang mga calamity, tulad ng mga lindol, tulad ng mga bagyo o ano pa man. So kinakailangan talaga na mayroong kaalaman ng tao dahil nga sa kapag mayroon siyang kaalaman, kakaiba talaga ang kanyang sitwasyon, ikukumpara doon sa tao na sabihin natin hindi ganon ang lalim ng kanyang kaalaman or sabihin natin na totally zero ang kanyang kaalaman patungkol sa mga bagay na yun. Doon natin mapupuna or doon natin makikita kung gaano kahalaga or gaano kaimportante ang kaalaman ng tao sa oras na may sasapit sa atin na mga hindi ka nais-nais na pangyayari tulad nito, sabihin natin na mga bala, mga pagsubok, or kahit nasabihin pa natin na ito para sa mga mananampalataya is kumbaga rahma, habag para sa kanila, pero kinakailangan pa rin na ang tao ay magkakaroon ng kaalaman patungkol sa mga bagay na ito. Bago ko tatalakayin ang mga nakita kong experience or sa Arabic na tajriba nang dumating sa atin itong pandemic, itong coronavirus, is meron akong gustong banggitin muna sa atin lahat yung tinatawag na general na kaimportante ng kaalaman. In general, bago natin pasukin yung specific na patungkol sa pagiging halaga ng kaalaman kung ang pag-usapan ay tungkol na sa pandemya or mga calamity na sumasapit sa atin. Hindi lingid sa atin na itong kapag nagkaroon o di kaya ang kaalaman sa Islam ay napakalaki ang ibinigay ng relihiyong Islam kung ang pag-usapan ay tungkol sa bagay na ito. In general na kaalaman. Tingnan natin. Napakarami nating mababasa sa banal na Quran, ganun din sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan hinihimok ang tao na dapat nga ay magkaroon ng kaalaman o dapat ay mag-aral siya. Kabilang sa babanggitin natin ay mga talata na nagsasabing sa surat Az-Zumar, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, sabihin mo o Muhammad, magkakapareho ba sila na may mga kaalaman
doon sa mga taong walang kaalaman? Siyempre, sagot, hindi talaga magkakapareho. So itong kauna-unahang talata na mababasa natin patungkol sa pagkakaiba ng taong may kaalaman o ng taong walang kaalaman. Isa pang talata nang sabihin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Sa surat Taha, sabi dito, at sabihin mo na, o aking Panginoon, Rabbi zidni ilma. Pag-ibayuhin mo o dagdagan mo ang aking mga kaalaman, aking kaalaman. So dito sa talatang ito, hindi binanggit kung ano ang uri ng kaalaman na ito. Kaya yung tinatawag na saklaw lahat, kaalaman patungkol sa pagsamba ng tao, kaalaman patungkol sa akida ng tao, doktrina niya, kaalaman patungkol sa mga bagay na kung saan doon nagiging tama ang kanyang pakikitungo sa kanyang magulang, sa kanyang anak, sa kanyang asawa, sa kanyang mga kapitbahay, sa community as a whole. So napaka-importante talaga na ang tao ay magkakaroon ng higit na kaalaman dahil nga sa, kung balikan natin yung talatang nauna, ay magkaiba talaga. Magkaiba talaga ang taong may kaalaman kumpara doon sa taong walang kaalaman. So ito ang talatang nasabi sa atin na wa qur rabbi zidni ilma, kaalaman na halos saklaw ang lahat. Saklaw ang lahat. Pangatlong talata nang sabihin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito'y kumbaga advantage sa mga taong may mga kaalaman. Sabi ng kataas-taasan sa surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tunay na ang tanging higit na nagkakaroon ng pangamba o takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa kanyang mga alipin ay sino? Yaong mga ulama, yaong mga may higit na kaalaman. So sila din ang higit na may takot o may pangamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng talatang nagsasabi ng ganito. Kabilang pa rin sa talata, marami huwaladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kana min qablu la fi dhalalin mubin. Siya ang kataas-taasan na siyang nagpadala sa mga Arabo na ang katangian ng mga Arabong ito ay hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat. Yung tinatawag sa atin na no read, no write. So, nagpadala siya ng sugo, rasulan. Anong kanyang ginagawa? Yatlu alaihim ayati. Binabasa binabasa sa kanila ang kanyang mga talata. Wa yuzakkihim, at ginagawa silang maging dalisay. At tinuturuan sila, wa yu'allimuhum al-kitab, itong Quran, at sa kal-hikmah, ito yung sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So napakalinaw, nakabilang sa kumbaga mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay upang turuan ang sangkatauhan ng banal na Quran. Ito yung tinatawag na al-kitab wal hikmah. Al-hikmah, ang kahulugan ng hikmah is wisdom. Pero ang kahulugan dito, yung tinatawag na hikmah sa talatang ito, ay ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, marami pang talata na maaari nating mabanggit tungkol sa kumbaga kung gaano kaimportante ang tinatawag na kaalaman sa na siyang hinihimok ng Islam ang tao na dapat ay magkaroon ng kaalaman. Punta tayo sa mga hadith, mga ilan sa salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang dito, hadith na sa kay Bukhari at sa kay Muslim, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sino man ang tao na kahabagan ng kataas-taasan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay gagawin niyang magkaroon ng higit na kaalaman, yufaqihu fid din, magkakaroon ng kaalaman sa relihiyong Islam. Sinabi pa ng Sugo sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Naiulat ni Ibn Majah, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado, farida at saka wajib ay isa lamang ito. Farida, kumbaga obligado sa bawat Muslim. Kasama na dito ang babae. Siyempre kasi Muslim, ibig sabihin is jins. Kumbaga saklaw ang salita na Muslim, si babae at saka si lalaki. Kabilang pa rin sa hadith, nang sabihin ng Sugo sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan, walakin ba'athani mu'alliman muyassira. Tunay, sabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay hindi niya ako ipinadala na
upang mang-istorbo ng iba. Yun ang tinatawag na muannitan. Mang-istorbo ng iba sa pamamagitan ng pagpataw ng mga bagay na dahilan upang sila ay mahirapan. Yun ang tinatawag na muannitan. Wala mutaannitan, at hindi ko rin hiling sa mga tao na sila ay kumbaga mamaliin or sabihin na ito ay mali o ito ay hindi tama. Ito ay dapat natin isaulo kasi sa social media ngayon nakikita ko at siguro napapansin din ninyo na karamihan sa mga nagpo-post hinahanap yung bawal. Hinahanap yung bawal. Ito bawal, 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 bawal. Wag naman ganon. Kasi ang relihiyong Islam is napakadali. Liban lamang kung ito'y napakalinaw na bawal, napakalinaw na tulad ng pagkain ng mga ipinagbabawal, pagkain ng baboy, pagkain ng aso, pagkain ng hindi nakatay, o di kaya napakalinaw na ito ay sabihin natin na riba, o di kaya may gharar, may transaksyon na hindi mo alam kung anong resulta nito. Napakalinaw na ito ay bawal, yun sabihin natin na bawal. Pero doon sa mga bagay na kumbagang Islam is malinaw dito, wasakata an asya rahmatan lakum ghayra nisyan. Sabi ng Sugo sa hadith ni Daraqutni, sabi niya, at may mga bagay na tahimik ang Islam. Tahimik siya. Wala siyang ibinigay na hatol na ito ay bawal o ito man ay ipinag-utos o ito ay sunna. Wala, tahimik lang siya. Kaya at yun, dahil nga sa pagiging tahimik ng Islam doon, hindi sa nakalimutan. Pero habag ito para sa inyo. Rahmatan lakum ghayra nisyan. Habag para sa inyo, hindi ibig sabihin ay nakalimutan. Kaya sabi nila, wag nyo nang hanapin. Wag mo nang hanapin na, ano bang hatol nito? Ano bang hatol nito para masabi natin sa mga tao na hindi pwede? Kumbaga, halimbawa sa wikang Arabic, eto, kahoy. Ganyan, no? Kahoy. Sabihin natin. O di kaya, eto, meron tayong panulat dito. Ngayon, ganito ang dinadaanan mong daan. So, gusto mong pilitin na makaraan dito sa pamamagitan ng ganyan na pagdaan. Di ka talaga makakaraan. Bakit hindi mo gamitin yung utak na ganyan para makaraan ka? Para, kumbaga, pwede mong daanan ang bagay na ito. What I mean here, yung gusto kong ipaabot dito is yung pag-post na halos ang hinahanap mo ay yung bawal, which is hindi naman ganoon kalinaw sa Islam kasi nga may mga iba't ibang opinion pa. Huwag natin gawin na yun ng, kumbaga, doon lang tayo napopokus. Hinahanap mo kung ano ang bawal. Kaya nga minsan nagtataka ako, pati yung adan sa Maulud, yung bagong silang, na mag-adan kasabi nila bid'a daw. Subhanallah. Matagal nang natapos ito ng ating mga scholar na sabi nila ito ay sunna. Halos nagkaisa. Isang scholar lamang na nakita niya na itong hadith ay kumbaga hindi ganoon kalakas, kumbaga medyo mahina. So pinatawan niya na ito ay bid'a. Pero kung titingnan mo from sa scholar ng mga Ahnaf, ng Malikiya, ng Shafi'iyya, ng mga Hanabila, pati sa mga panahon natin ngayon, na Sheikh bin Baz, na Sheikh Ibn Uthaymin, sabi nila, masyru. Walang problema, mag-adan ka sa tainga ng kanan ng bagong silang. Ngayon, darating si Fulan, tapos sabihin niya, hindi, bid'a yan, subhanallah. Huwag naman ganun. Kasi ginagawa mo ang Islam na mutaannit ka. Ang sinabi ng Sugo, Inna Allaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annin. Kumbaga, hinahanap mo ang bagay upang maging mapamali mo ang mga tao. Gawin mong mali ito. So, hindi ganon. Kasi ang sabi ng Sugo, kasunod ng hadith, walakin ba'athani mu'alliman muyassira. Bagkus ako ay kanyang ipinadala na magtuturo sa mga tao at magpadali lamang sa kanila. Napakalinaw na hadith. Hadith kay Muslim. Kumbaga authentic. So ito'y, kumbaga, payo ko sa aking sarili na wag nating gawin ng Islam is napakahirap. Kasi baka susunod ayaw ng tagapin ng mga tao. Kaya gawin natin na madali lamang ito. Kung gusto mong mag-stricto sa iyong sarili, walang problema. Walang problema. Pero as a da'wa, wag naman ganon. Wag ganon. Ito'y payo ko sa aking sarili, pati na sa mga ibang scholar, na sana ang Islam gawin natin na madali lamang. Tulad ng hadith na ito, walakin ba'asari mu'alliman muyassira. Bagkus ako ay pinadala ng Sugo, pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala na magtuturo sa mga tao at maging madali lamang sa kanila ang mga bagay na ito. Pangatlo, di pa tayo pumasok sa ating topic. Pangatlo, kabilang sa mga asar, ibig sabihin mga salawikain ng mga sahaba, sinabi ni Ali bin Abi Talib, sapat na sa knowledge, sapat na nitong knowledge na ang bawat isa ay nag-aangkin. Ako, may kaalaman ako dyan.
Kumbaga, bawat isa ay sinasabi niya na ako ay may kaalaman dyan. So, sapat na yun dahil nga sa itong kaalaman, kapag napunta sa tao, talagang yung tao ay kabilang sa, inshallah, igagalang ng mga tao. So, sapat na yun na ang bawat isa nagsasabing ako ay may kaalaman. At, kumbaga, nagagalak, natutuwa, kung sino man sa atin na sasabihin, oy, si fulan, may kaalaman yan. Kumbaga, nagagalak siya, di ba? Nagagalak tayo, ganun. Nas'alullah as-salam wal afiyah. So, yun, sapat na yun sa tinatawag na kaalaman. At, sapat na rin sa tinatawag na kawalan ng kaalaman na ang bawat tao ayaw nang sabihin na jahil. Sapat na yun. Nasabihin niyang, ayaw kong tawagin ako hindi maalam. Kailangan dapat matawag akong mga maalam. Kaya nga, subhanallah, kabilang sa mga nakita kong mga matatanda sa atin o di kaya mga gustong makapag-aral ng kung saan ang kanyang abutin. Sabi niya, gusto ko lamang na madagdagan ang pangalan ko. Tapos nang tanungin siya, ano bang gusto mo? Sabi niya, yung ibang madagdagan ng ganito, halimbawa engineer or PhD or ano. So gusto niya, yun ay kumbaga katunayan ng salitang sapat na sa kaalaman na ang bawat isa ay nag-aangkin na siya ay maalam. Kasabihan ni Ali ibn Abi Talib, at sapat na rin sa tinatawag na kawalan ng kaalaman, kamangmangan, na ang bawat tao ayaw niyang tanggapin na siya ay mangmang. Kabilang pa rin sa sinabi ni Ali ibn Abi Talib, sabi niya, nang ikukumpara niya ang ilm, kaalaman, at sa kanang yaman, kailangan ng dalawa, pero sabi niya, ikumpara kung alin ang mas mainam, sabi niya, itong kaalaman ay babantayan ka niya. Samantala ang pera, ang yaman, ikaw magbabantay dito dahil baka nakawin. Tapos sabi pa niya, ang yaman, kapag ginastos mo, talagang nababawasan. Samantala itong kaalaman, kapag ginastos mo, kapag ginamit mo, ay lalong nagiging ibayo. Bilang sadaka dito sa tinatawag na kaalaman. Marami tayong halos mababasa patungkol sa mga kaalaman o di kaya kung gaano kaimportante ito kahit na sa hindi panahon ng pandemic. Isa pang talata. Ito nang pinakahuli. Sabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam, idza arsalta kilabaka al-muallama wa dhakarta ismallahi alayhi fakul mimma amsakna alayka wa in qatalna. Al-Bukhari, hadith na kay Bukhari. Nasa kay Bukhari. Itong hadith na ito ay patungkol dun sa pagkakaiba ng pangangaso. Sa pangangaso, gamit mo yung aso na sa basa tanong sa Mindanao na kabanganom po. Kabanganom sa sarang nginginsan. Pangangaso. O di kaya yung mga eagle. O di kaya kahit na ano na pwedeng magamit sa pangangaso. Ang pagkakaiba ng may kaalaman na aso or wala dahil nga sa ito'y na-train, nasanay, pwedeng kainin ang kanyang nahuli na hayop. Samantala, yung walang kaalaman na aso, hindi na-train, hindi pwedeng kainin. Subhanallah. Pati sa mga hayop, yung may higit na kaalaman, yun din ang higit na, kumbaga, mas matas dahil nga sa pwede kainin ang kanyang kumbaga nahuli na mga yung deer. So dito pati sa mga hayop. Subhanallah, napakalaking agwat ng may kaalaman na hayop dahil nga sa ito'y na-train, nasanay kumpara doon sa hayop na wala man lamang train o wala man lamang itong pagsasanay. Kaya kapag meron silang nahuli, pwedeng kainin yung na-train, na may kaalaman. Yung hindi na-train na aso, hindi nasanay, hindi pwedeng kainin. Subhanallah, hadith ito. Ito'y katunayan sa talata na nagsasabing, وَمَا أَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ. At kayon din, ginawang pahintulot para sa inyo ang mga hayop na nagawa ninyong itong masanay. Alam nila, nasanay sila, nagkaroon sila ng kaalaman sa pagsasanay, kaya kung aliman ang nakuha sa inyo, nahuli nila, ay pwede niyong kainin sa kondisyon na noong bago mo siya ipinadala, bago mo siya tigabasa ito binukawanan, na nabanggit mo ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So pati sa hayop, subhanallah, napakalaki ang diferensya ng hayop na maalam kumpara doon sa hayop na maalam, dahil nga doon sa maalam, nasanay, pwedeng kainin ng kanyang nahuli. Samantala doon sa hindi nasanay, hindi pwedeng kainin. So, ito. Ngayon, isa pang topic, ano naman ang kaalaman na dapat nating pag-aralan? Ano ba ang kaalaman na sabihin natin na yun ang pinaka-obliga sa tao? Mandatory sa atin. Ngayon, sinabi ng ating mga scholar, itong mga kaalaman ay dinadaanan siya ng 5 hatol sa Islam, which is fard or di kaya wajib, at saka sunnah, at saka mubah, at
at saka makruh, at saka haram. Dinadaanan ito ng kaalaman na pinag-aaralan natin, depende sa kung ano ang kaalaman na ito. Kaya isa-isahin natin kahit na, sa maiksing pag-explain na lamang. Yung bang kaalaman na obligado sa atin, individual, kasi yung kaalaman na individual, obligado, dalawa, nahati sa dalawa. Individual, isa-isa, and then fard kifaya. Kumbaga, pag-aralan ng ibang tao ay sapat na sa ibang tao na hindi nila pag-aralan. Tulad halimbawa, ang mga bagay na kung saan yun ang bagay upang maituwid ang iyong pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung paano mag-ablution, kung paano magsasala, kung paano maituwid at ando doon ang lahat ng arkan, mga haligi ng sala. Yun obligado sa bawat isa. Kaya nga sinabi ng Sugo, utusan niyo ang inyong mga anak pag sila'y umabot ng 7 taon na magsasala. Kasi nga obligado. Obligado ito. So yun, kabilang sa mga obligado and individual. Individual, babae man o lalaki. So kinakailangan ito'y pag-aralan ng bawat isa. Gayon din sa mga akida. Kumbaga, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at kung ano ang nakakasira ng tawhid. Lalo na itong 3 uri ng tawhid, tawhid rububiyya, uluhiyya, asma' wa sifat. Ang nakakasira nito, kinakailangan mapag-aralan ng tao. Ano ang nakakasira ng tawhid? Shirk. Yung tinatawag na pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ito man ay pagtatambal na malaki, shirk akbar, na mukhrij lil millah, mukhrij anil millah, o di kaya ang shirk na maliit lamang. Pero, kumbaga, naghagasgasan yung tawhid natin. So, kinakailangan malaman ng tao ito. Upang sa gayon, siya ay ibabangon sa huling araw na kahit ganun man kakonti ang kanyang mga gawain mabuti na ginawa dito sa mundo, pero kung ang kanyang tawhid ay khalis, inshallah, sana'y nawa ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa makapasok sa paraiso. So yun, kabilang yun sa mga dapat na individual na pag-aralan natin. Gayun din sa mga tao na kumbaga yung haligi ng Islam, yung fasting. Pag dumating ito, kinakailangan mapag-aralan natin kung ano ang nakakasira nito, ano ang mga dapat gawin, ang mga bagay na kumbaga maitatag natin ang ating mga pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Gayun din para sa mga mayayaman na umabot ang kanilang yaman sa tinatawag na nisab. Umabot ng nisab, yung sukat na kung saan doon papatawan ng zakah. Kailangan malaman nila yun dahil nga baka patong-patong na ang nisab ng isang tao dyan tapos inabutan na ng ilang haul, ilang taon, hindi siya nagbibigay ng zakah. Problema yun. Kaya dapat sa mga taong ganito, obligado para sa kanila na malaman nila ang mga ganitong bagay, which is nisab, saka yung haulanil haul, kumbaga taon, at saka mga bagay na may connection sa pagbibigay ng zakah para sa mga taong binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng yaman. Gayon din sa Hajj. Halimbawa, ngayon, nasa ano tayo, tapos ng Hajj, hindi nga nakapag-Hajj dahil nasa pandemic. So kapag ikaw, naging obligado sa yung Hajj dahil nga sa nakapag-register ka o di kaya inabutan ka ng meron kang sapat na yaman para magpunta ng Makkah o pang magsagawa ng Hajj, kailangan malaman mo kung ano ang arkan ng Hajj, ano ang haligi ng mga Hajj, ano ang nakakasira ng ihram. Kasi kung isipin nga natin na ikaw, pupunta ka ng Maynila, hindi mo alam, anong unang gagawin mo? Siyempre magtatanong-tanong ka. Saan ang pagpunta ko ng Maynila, ano ang gagawin ko? Sa airport, ano ang sasakyan ko? Papunta ko doon, ano ang gagawin ko? So ano pa kaya ang pagpunta sa Makkah para gawin ang isang ritual na siyang ginagawa ng bawat Muslim? Ito yaong Hajj o di kaya ang Umrah. Kaya kinakailangan individual sa bawat tao na may kakayahan. So, gayon din sa mga tao na gustong pumasok sa business, gustong pumasok sa mga kalakal. So, kinakailangan malalaman kung ano ang kalakal na ipinagbabawal at ano naman ang kalakalan na ito ipinapahintulot ng Islam. So, kinakailangan malalaman yung individual sa taong gustong pumasok sa ganitong uri ng transaksyon. Kaya nga sinabi ni Umar ibn Khattab, huwag papasok dito sa aming palengke na makipag-deal ng transaksyon ang walang kaalaman. Kasi yun na nga, baka makapaggawa siya ng bagay na ipinagbabawal, baka makapanloko siya, baka makagawa ng panloloko sa kapwa, makagawa ng panlililang sa kapwa. Kaya dapat lamang na alamin ng tao na gustong pumasok sa business. Ngayon, sa panahon natin ngayon, napakaraming business na through online. May mga pyramids, may mga points ang hinahabol. Kaya dapat, bago mo pasukan yan, kinakailangan itanong mo muna. Kasi ang nangyari kasi, saka na sila nagtatanong, ay pagkaraang napasukan na nila, nakapasok na. So, problema yun. Dahil nga sa pag sinabi natin na problema yan, kasi ganito. Sabi niya, anong gagawin ko? Bakit kasi hindi ka nagtanong muna? Bakit kasi hindi ka nagtanong muna na, ito, business to. Pyramids or online or ganito. So, dapat sharing. Dapat itanong mo muna
Kung ano bang hatol ng Islam para hindi ka papasok doon na walang kaalam-alam. Yun, pumunta ka na and then nagbigay ka na ng share, tapos yun, and then saka ka na nagtatanong. Saka ka nagtatanong pag lugi ka na, subhanallah. Pero pag gumikita, ayaw na nang magtanong. Kasi sabi niya, okay naman na. Pero sa oras na napapansin niyang medyo, medyo tagilid na, saka pupunta sa scholar at magtatanong, Sheikh, ano bang hatol ng ginagawa ko na ganito. Bakit nung unang pasukan mo yan, hindi ka muna nagtanong? So, kinakailangan, bago mong pasukan ang mga ganitong uri ng transaksyon, kinakailangan magtanong ka muna. Tulad sinabi natin kanina, na kapag ikaw nagpunta ng Maynila, magtatanong ka muna kung ano mang gagawin ko sa Maynila. Pagdating ko ng airport, ano ang sasakyan ko hanggang sa makarating ako doon sa aking pupuntahan. Ito ang mga ilan sa kaalaman na dapat obligado sa bawat isa. Ngayon, may mga kaalaman naman na kumbaga tinatawag na ilmul qalb. Anong ilmul qalb? Yung kaalaman na patungkol sa ating mga puso, yung sakit ng puso, which is dito ang tinatawag na al-hasad, pagiging mainggitin, yung tinatawag na pagiging hikad, al-ghadab. So, individual sa atin na malalaman natin sapagkat ito ay kumbaga ito ang dahilan sa pagkakawatak-watak ng mujtama Muslim, community na Muslim. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawan o hindi pagkakasundo, hindi nila kasi nalaman kung ano ang hasad. Kumbaga pumasok na sa puso mo at hindi mo na alam. Napaka-inggitin mo na at kumbaga mapagmalaki ka na. Halos lahat ng tao tingin mo nasa baba, ikaw ang pinaka-maalam. So yun, sakit ng puso. Ito'y obligado sa atin, individual, lalaki man o babae, na malaman mo, ano bang kahulugan ng hasad? Yung pagiging mainggitin. Ano bang kahulugan ng pagmamalaki? Ano bang kahulugan ng hekad? Yung bang parang ayaw mo sa tao. Ayaw mo. Di mo naman alam kung anong dahilan. Lalo pag pasensya na, lalo pag siya ay tao sa laya or tao sa ilod, parang ayaw mo sa kanya. Or siya ay maranaw, siya naman ay tausog, ikaw naman ay Maguindanaw, ikaw naman ay Iranon, parang ayaw mo. Di mo alam kung anong dahilan. Yun ang tinatawag na hekad. Di mo alam ang dahilan. So kinakailangan malaman natin dahil nga sa ang mga mananampalataya innamal mu'minuna, ikhwa, magkakapatid. So, ang sisira sa pagkakapatid nito, itong mga sakit ng puso, which is ando doon yung hasad, pagiging mainggitin, al-ghadab, sobrang paggagalit, al-hikad. Ano pa mga bagay na kinakailangang malaman? Gayon din ang tinatawag na al-ghiba, backbiting, an-namima, tingabasa ito kapandar kita. So, kinakailangan malaman ng tao yun ito na napakalaki ang parusa nito sa kabilang buhay. Sa gayon, pag nalaman mo, sabihin mo sa sarili mo na, ay, hindi ko pala pwedeng gawin ito dahil nga sa malaking kasalanan ito. Gayon din, pwede nating bagitin ang mga ilan naman sa mga kaalaman namin furudil kifaya, kumbaga kaalaman na sapat na ito'y pag-aralan ng ibang Muslim kahit na hindi lahat ay mag-aral pa dito. Tulad ng mga bagay na kung saan para mapangalagaan ng Quran. Kaya fard kifaya na kinakailangan may mga hafiz. Pero hindi lahat kasi mahirap eh. Pero kinakailangan may mga taong hafiz ng Quran. Ito'y fard kifaya. At ito'y taas ng gantimpala ng sino mang tao nakakasaulong ko. Pero ito ay hindi obligado sa individual. Pero fard kifaya. Kasi nga pag nalaman na sa ulo ng iba, so pwede sila ang mag-imam. Hindi man lahat tayo pwede mag-imam. Pero doon sa mga nakasaulo, sila ang pwedeng maglilid nito. Dahil nga sa sinabi sa hadith, ang siyang maglilid ng pananampalataya ay yaong higit na may kaalaman sa banal na Quran. Gayon din sa mga bagay na kung saan para maunawaan natin ang banal na Quran, yung pag-aral ng Arabic. So ito'y fard kifaya o di kaya masasabi natin na fard aini kung yun lamang ang paraan para maunawaan mo ang banal na Quran. Pero para malaman natin kung ano ang mga hikmah, ano ang mga asbabun nuzul, dahilan ng pagbaba ng talatang ito o anuman ang mga hikam, mga wisdom ng talatang ito, yun ay hindi naman sa fard ain kasi para lang yun sa mga may higit na kaalaman doon sa tinatawag na ulumul Quran. Ito yung masasabi natin na furud kifaya o di kaya masasabi natin na mustahab na pag-aralan. Ngayon, meron tayong mga kaalaman na bawal. Ano ang kaalaman na bawal? Kumbaga bawal na pag-aralan. Ito yung mga kaalaman na kumbaga nakakasira ng ating tauhid. Tulad ng sya'wada, yung tinatawag na pangkukulam o paggamit ng black magic. Ito'y bawal. Gayon din sa mga tinatawag na sihr. Yun na nga, tinatawag na sihr, black magic. Ito'y bawal na pag-aralan. Bagkus hindi lamang kundi kahit na titingin ka doon ay pinagbabawal pa rin. Kumbaga dadalo ka doon, titingin ka lang sa ginagawa nilang mga magic tulad ng kilalang na sa YouTube, kalimutan ko pangalan,
Pero, kumbaga, hinahati ang tao, tapos Chris Angel, nakita ko kasi. So yun, bawal yun na titingnan. Kasi yun na nga, magic yun. So hindi pwedeng kahit na titingin ka doon dahil nga sa ito ay pag-aral na mula kay Satanas, mula kay Iblis. Kabilang pa rin sa mga sabihin natin na ipinagbabawal na mga pag-aralan, itong tinatawag sa kasabihan ng ating mga eskolar, ay itong ilmu al-falsafa. Ilmu al-falsafa. Yung bang pagiging philosophy na hindi naman, labas naman sa Islam. Pero kung ito'y nakakatulong para malaman mo ang mga kanilang sikreto, masasabi natin na para sa'yo, nag-aral, okay pa. Pero as a whole, baka lalo kang mawala kung pag-aralan mo ang mga tinatawag na ilmul mantiq o ilmul falsafa, na wala kang tamang baon para ito'y malalaman mo na hindi na pwede. Hindi na pwede. Ilan sa ating mga eskolar, sinabi niyang ito ay depende sa tao. Kung meron kang higit na sapat na kaalaman upang hindi masira ang iyong pagka-Muslim, walang problema ang pag-aralan mo para malaman mo ang mga sikreto dito. Pero kung wala pa, wag mong pag-aralan at wag mong basahin ang mga aklat na patungkol dito dahil nga sa ikaw ay mawawala. Para mapabilis tayo, may mga ulum naman, may mga pinag-aralan naman na masasabi natin na makruh. Anong makruh? Kumbaga, wala namang sala, pero mas mainam na iwanan. Ito yung sa Arabic na mga poet, yung mga sa basa ng mga bayok, anyaning kahanda na kabazindir sa mga babay. Kabazindir sa mga makalangot. Kumbaga, ang tinitira o ang sinasabi ng poet doon ay sa panahon ng Jahiliya na kumbaga pinupuri ang babae, pinupuri ang mga alak, pinupuri ang mga ano pa bang bagay na kung saan yaon ay labag sa batas ng Islam. So ito ay kumbaga yung mismo poet na pag-aralan mo, sinabi ng ating eskolar na ito ay makruh. Hindi naman sa bawal. Hindi naman sa bawal. Pero kung doon sa mga abiyat syariya, mga poet na naghimok sa tao na upang maitatag ang jihad fi sabilillah o naghimok sa tao na magiging matigas para may pagtanggol ng relihiyon, ito ay kabilang sa mustahab, pagiging sunnah. Pero doon sa ang pinupuri, mga alak, mga babae, mga ano pa bang bagay na labag sa batas ng Islam, ang sabi nila makruh. Hindi naman sa bawal, pero kasi kumbaga parang na-memorize mo na ang mga ganitong uri ng poet na kung saan ang pinupuri ay babae, ang kaniyang itong pisngi, o ang kaniyang tawag dito, tingnan ba sa taligin, na ibragid sa kanong mga saladang, na kaniyang tumapya. Yun, kumbaga pangit yun na pag-aral kasi nga, yun, parang na-imagine mo kung paano dinidescribe ng poet na ito, ang poetry na ito, ang isang babae. So yun, sabi nila is makruh. Pero doon nga sa mga poet na nagsasanay o di kaya naghimok sa tao na itatag ang Islam sa pamamagitan ng pagtatanggol nito, bil jihad fi sabilillah, so yun ay kabilang sa masasabi natin na mustahab. Okay. Yung kaalaman naman na tinatawag na mubah. Mubah. Kumbaga, may kapahintulutan. So, liban doon sa binigit natin, na masasabi natin na ito'y walang problema. Wala namang ipinagbabawal doon. So, sabihin natin na ito ay walang problema pag-aralan. Pero depende sa niya ng tao. Magimasok dito ang niya ng tao kung bakit ito pinag-aralan ang bagay na ito. Halimbawa, handasa, ilmul handasa, pagiging engineering. Ngayon, walang problema pag-aralan ito. Pero kung ang gusto mo ay makatulong sa sambayan ng Muslim na hindi na sila kukuha ng ibang engineer na hindi Muslim, para sa iyo ay magiging obligado o magiging sunna sa iyo. Pero kung ang pakay mo naman, ang gusto mo, para makasira doon sa mga building halimbawa o ano pa mang bagay na sirain ang komunidad ng Muslim, para sa napabawal ang pag-aral ng ganitong bagay. Kasi ang niya mo masama. So siya ay mubah, pero manghihimaso kung ano ang niya mo, kung bakit mo ito pinag-aralan. Kaya para sa mga kapatid na mga nag-aral ng medicine, mga midwife, mga nurses, mga engineer, ano pa mga bagay, gawin nyo ang niya nyo na palaging gising. Ibig sabihin nyo na para makatulong ako sa aking komunidad na Muslim, which is hindi na sila magharap ng ibang mga manggagamot o mga engineer dahil nga saan dito na ako as a Muslim. Sa puntong yaon ay magkakaroon ka ng gantimpala. At magiging masasabi pa natin sa iyo na magiging mustahab para sa iyo ang ganong uri ng pag-aral. Okay, yan ang binanggit ng ating mga eskolar patungkol sa mga bagay na kung saan pinapasukan ng 6 or 5 na pinag-aralan ng mga kaalaman. Fard, at nahatid sa dalawa, fard ain sa fardu kifaya, and then mustahab,
and then muharram, and then makruh, and then muharram. At binanggit natin ang mga ilan sa mga halimbawa nito. Okay, dito na tayo sa pinaka-topic natin ngayon. Kasi yun parang gusto ko lang i-emphasize sa inyo kung gaano kahalaga ang kaalaman kahit na wala pang pandemic. Ngayon, dito na tayo sa kahalagahan ng kaalaman sa panahon o di kaya nitong pandemic na dumating sa atin. Ito yung mga experience ko. Experience namin while noong kami ay nakipag-deal sa mga ganitong tao na may kaalaman or walang kaalaman. Unang-una na kung gaano ka-importante may kaalaman ay madali lamang makipagtrato sa kanila. Ang taong may kaalaman sa mga bagay na ito, yung bang scholar siya, o di kaya sabihin natin na talibu ilm, estudyante, or nagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Sa mga taong ganito, ay madali lamang makipag-deal sa kanila. Kabaligtaran doon sa tao na walang kaalaman dahil nga sa gustong-gustong makipag-discuss, gustong-gustong makipag-argument doon sa mga taong walang kaalaman. So doon sa may kaalaman, alam niya na halimbawa, noong panahon na kasagsagan ng pandemic, na halos lahat ay dito na sa ating lugar, kaya sa Darul Ifta, ang binitiwan na i-issue or fatwa ay extend muna or wala munang pagsamba na maramihan, congregational prayer. At saka wala nang Jum'a muna, sa bahay na lang, dohor na lamang. Doon sa mga imang kaalaman, Masya Allah, napakadali. Sabi nila, bakit? Bakit ganon? Sinabi natin na kasi itong relihiyon ay napakadali lamang. Ma ja'ala alaykum fid dini min haraj. Hindi ginawa ng Allah Subhanahu wa ta'ala kayo mahirapan sa inyong relihiyon. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usr. Gusto ng Allah na maging madali lamang sa inyo, hindi niya gusto na magiging mahirap para sa inyo. So, doon sa mga scholar o mga estudyante, ang dali nilang tanggapin. Kumbaga, tanggap nila na ganun pala, Masya Allah. Kaya, madaling makipag-deal sa mga taong may kaalaman. While doon sa walang kaalaman, nako, ang hirap. Napakaraming discuss. Napakaraming niyang, gagamitin na talata which is out of topic naman. At out of, wala doon sa issue ang kanyang ginagamit ng mga talata. Kaya, dito, ito ang kaunahon na kahalagahan ng may kaalaman sa panahon ng pandemic ay madaling makipagtrato sa kanila. While doon sa walang kaalaman, napakahirap makipag-deal o makipagtrato sa kanila. Dahil ngayon, ang taong may kaalaman ay alam niya na itong relihiyon ay madali lamang. Hindi ito mahirap. Kaya alam niya na sa oras na ipinagbabawal muna or suspended muna ang congregational prayer or Jum'a prayer, alam niya na ito hindi gagawin ng mga scholar natin, kundi meron silang matibay na dahilan. At hindi lamang dito sa atin, kundi tingnan mo sa buong mundo, mismo sa Saudi, mismo sa mga ibang lugar na kung saan, lugar ng mga Arabo. Madali lamang silang sumunod o di kaya talagang ginawa nilang extend muna ang pagsasala ng Salatul Jama'ah, pati yung Jum'a prayer. So, yun ang kauna-unahang kaimportante ng kung gaano kaimportante ang may kaalaman, madali makipag-deal sa kanila. Pangalawa, which is parang bunga na rin itong isa, yung may kaalaman, di na siya papasok doon sa pakikipag-argument. Di na siya papasok doon sa, bakit ipinagbabawal ng Darul Ifta ang sala? Bakit? Gusto na nilang, basa ganyan niya na nagkapilitawan niya, subhanallah. Dahil to, kagina adan sabab na, so tao aadan sabutin, na di rin murab. Kagina, hindi kasabutin sa oras na nalaman niya na meron pa ng dahilan. Meron pa ng dahilan kung bakit sinususpend ang sala. So, hindi na siya makikipag-argument. Pero doon sa walang kaalaman, subhanallah, halos, kung magkikita kayo, halos lamunin ka niya sa, tapang niya makikipag-discuss. So, yun ang nakikita ko, napansin ko na yung may kaalaman. Ang pangatlo, yung taong may kaalaman, ay madali lamang siya i-convince. Ang taong may pinag-aralan, may kaalaman, kapag nasabi mong eto, bawal ang ganito, so madali lamang siya i-convince. While doon sa walang kaalaman, ang hirap i-convince. Kaya
yun pa rin, babalik pa rin doon sa sinasabi natin kanina na napakadali makipag-deal sa mga taong may kaalaman. Dito sa mga may kaalaman, daling makonvince. Sa mga scholars natin, sinabi na, bakit ipinagbabawal ang ganito. Sabi, kasi sinabi sa Quran ganito, sinabi sa hadith ganito, sam'an wa ta'atan. Masya Allah. Pero si walang kaalaman, grabe. Kung makikipag, malgin bagi kanan. Malgin na ba na? Galganan ka ba na bagi kanalong kagina, tung sa utak kina na dinin ipatalo. Nakainan tuwa sa sawap kanong kadana sabutin nanto. So ito may kapasangin. Pang-apat, yung taong may kaalaman ay alam niya kung paano gamitin ang adilla. Kung paano gamitin ang talata sa Quran at kung paano gamitin ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya alam niya kasi nga may kaalaman siya eh. Pero doon sa walang kaalaman, kahit ano ang ginagamit na hadith, which is hindi naman tugma doon sa issue o doon sa topic. Kaya nga, may nangyari kasi minsan sa amin, sabi niya, wala na. Kasi, kumbaga tayo, puro munapik na lahat. Sabi namin, bakit? Kasi sabi niya, hindi lamang 3 Friday ang iniwan natin sa masjid. Sabi sa hadith, etong hadith, sabi niya, man tarakal jumu'ata thalatha marrat, kinukot pa niya, pero English ang kanyang pagsasabi. Sabi niya, man tarakal jumu'ata thalatha marratin, tahawunan biha, taba Allahu ala kalbihi. Sino man ang tao na iiwanan niya ang pagsasala ng Jum'a ng 3 beses bilang ito'y tahawun, kumbaga wala namang dahilan, ay kumbaga isalyado ng kataas-taasan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso. Kumbaga magkakaroon ng khatam doon sa kanyang puso. Sabi niya, so pagkatapos nun ay magiging munafik na yung tao sa ibang riwaya ng hadith. So sabi niya, wala na kasi